Mga busy kaya tayo lahat yung naasahan natin. So, mag-start na po tayo. So, tinatawagan ko po ang ating team ng worship. Tayo po ay ito na po tayo sa harap. Kayo, wala may trabaho, may amo. Energy.
Sabay po natin gamitan na ating Panginoon. Apply natin Panginoon sa pagbigay ng awit. Of the enemy.
Kasi meron na kami talaga, but
That's what friends are for. And that's what, ano yun, kapatid. Ano ba yan? Talagang magkaibigan. Kaya talim. Ano yung binigay eh? Kaya no, mag-iyakan na tayo hanggang mamaya. Hindi. Masaya lang. Oo. Tears of joy. Pero sa totoo lang, mula nung nandito ako sa Christian ko, maraming nagbago sa akin. And I'm proud na ganito na ako. So, siya yung mahal na mahal ko itong pumari ko kasi ever since nandun na kami sa Israel, alam na namin yung isa't isa, kami sa barang, pareho kami ng place, marami na kami pinagdaanan, alam niya sikreto ko, alam ko sikreto niya. So, mabigat para sa akin kasi I know meron siyang reason kaya hindi siya makakapag-stay dito, pero naiintindihan ko yun, masakit sa akin, pero ito Malta pa rin naman ito eh, nandito pa rin kami, kung ano ka, basta you're welcome here, wag mong gagalimutan yun na mahal ka namin. Ayun na. Ako nagpapasalamat din sa inyo lahat kasi parang naramdaman ko talaga nung pagdating ko dito, kahit pag ini-invite ako ng Himari na lang. Parang masarap ng pakiramdam, naman niya ko yung worship, parang ang dami ko pa rin dati dahil masyado na naging focus tayo sa trabaho, parang ang dami ng mga salita ng Diyos na dapat ganito yung itanim ko sa puso at sa isipin ko to guide me para makapagpatuloy kahit marami pa rin mga pagsubok na na-encounter tayo sa trabaho, parang yun pa rin yung ipapatibay. Tapos dito, yun nga, kumari ko, ang tagal-tagal yun na lagi akong ini-invite dito kasi nga lagi hindi na-tempo na Sunday, lagi ako may pasok. Tapos nung mas na nakapunta talaga ako, sabi na parang wala nakapunta ka. Yun ang ano ko, yun yung pinakamasayang araw na nag-ano siya sa akin na pumunta dito, mag-plan. Pero syempre hindi natin alam yung mga circumstances na nangyari. Pero at least, I am proud and I'm thankful. Pasalamat ako sa Panginoon dahil binigyan ako ng, matagal ko nang pinagdadasal ko actually nung time na yun nangyari. Nung gabing yun, hindi kasi ako yung tipong, alam mo, Mare, galit ako ngayon, pero sa susunod talagang nandun pa rin yung love ko sa inyo. Kaya, thank you, Lord. Thank you sa inyo. Salamat sa paggabay sa akin at ganito ako. Kaya, continue lang tayo. Basta sama-sama tayo sa family kasi mahal na mahal ko kayo. Thank you so much. May alis ka pa. Kainit kaya dito. Sino natin ito? Sarap po ng feeling na nagkakapatawaran tayo ngayon. Nailalabas natin mga sama ng loob. Hindi nga, personal lang. Sino pa po yung gusto mag-share ng mga... Ako sana kasi pakiupo. Ayaw po nung may videos ni Ate. Coke no. Coke no. Sa akin di on. Gusto ko magpasalamat sa Panginoon. Kasi, alam mo ba tayo may kanya-kanya tayong bibigyan ni Lord. Ini-encourage ko kayo kung ano yung mga gift na binigay sa inyo ng Panginoon, pagpatuloy nyo. Kasi yun ang plano ng Panginoon. Bawat isang nakalagay dito, may plano ng Panginoon. Gusto ko lang i-share sa inyo yung napakagandang vision na binigay sa akin ng Panginoon. May mga tao pinakita sa akin ng Panginoon sa lugar na ito. Number one is the Rosary, nakita ko sa panahon ko. Ang ganda ng verse na binigay ko sa akin. Makaka-encourage. Ang binigay niya sa akin yung Proverbs 17:17. Although tumapat ko sa dalawa ngayon nag-iyakan. Kung babasahin niyo yung Proverbs 17:17, doon may sinabi ang Panginoon na ang mas mabuti pa daw ang isang kaibigan sa tunay na kapatid. Yun yung verse. Yung binigay ni Rosary sa akin, sa panahon ko, ay sabi niya, alam mo Ate Pin, the more na naging generous tayo, lalo tayong minigas. Isa si Rosary sa nakita ko sa vision ko. And then meron dito ako mga nakita sa panahon binigay ni Lord. Ang sabi sa akin ni Lord, encourage to them. Meron silang mga pangangailangan sa spiritual life. Andun talaga lahat pinakita sa akin. Lumapit sa akin, sabi ko,
Ngayon, kung gusto niyo magtanong sa akin, kung sino kayo, pwede ko kayong kausapin ng personal, nakakausap ko kayo. Kasi vision niya ni Lord eh. So, napakasarap na ang Panginoon ng usap sa bawat isa. Encourage ko lang kayo, kayo na may vision. Pagpatuloy niyo gamitin niyo para sa Panginoon. To encouragement, sabi nga ni Brother, Pastor Vincent, we need to be grow up. Amen? Get in the drawings. Share ko din akong sa Colossus 3:13. Magpasensya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may pinanakit kayo kanino man. Kaya po yung ano natin ngayon, testimony natin ay napakagandang magkaroon ng peace of mind sa isa't isa. Kasi lalo magkasama kayo sa bahay. So, sino pa po yung gusto mag-testimony? O sige po, dako na po tayo sa tithes and offering. Nakakaiyak ka talaga sa friend talaga. Kasi, di ba kasi yung, parang mas open tayo sa friend eh. Ewan ko sa akin, mas open talaga ako sa friend. So, dadako tayo sa pagbibigay. Ito naman po yung isa sa mahalagang part ng ating worship service, ang pagbibigay o ang tithes and offering. Tayo ay buksan po natin ang ating mga Biblia sa sa Corinthians 9:7, where the Apostle Paul writes, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Ito po yun. Ang Panginoon ay mahal na mahal niya yung pagbigay. Giving is an important part of religious practice. This simple act brings churches closer to the community. Tithes and offerings support the work of the church, which goes beyond weekly sermons, financial donation, showing worshippers' devotion and solidarity with the Lord as well as His people, regardless of the benefactors, religion. Ito po yung ang ating pong mga binabalik na pera sa ating Panginoon. Ito pa yung nagagamit sa gawain ng Panginoon. Ito po ay minsan yun, yung ating mga binibigay. Kagaya nung nakaraan, nagkaroon tayo ng Goso Outreach. So, yun, nagamit din doon. May mga visitor tayong na-invite doon na tumanggap din sa Panginoon. Tapos, ganun din yung mga kinakain natin dito. One way of, kasi yun eh, yung pagbibigay sa Panginoon na ibinabalik natin yun. At isa pa, hindi nakakapanghinayang kasi yung ating pagbibigay sa Panginoon, yung pamilya natin sa Pinas. Diba, nakaraang bagyo, kahit binagyo kami, nabaha yung bahay namin, pero andun pa rin yung pag-iingat ng Panginoon. Iningatan niya yung family ko na kahit mabasa-basa na yung buong bahay, nandun pa rin yung pag-iingat ng Panginoon. Yung ba yung protection ng Panginoon na ibinibigay sa ating pamilya sa Pilipinas? Diba, napakalaking bagay yun eh, na binabalik sa atin ng Panginoon yung pag-iingat, pagmamahal, tapos yung family bonding, yung family closeness ba, hindi nawawala lalo sa mga family Christian ba, na nandun yung pagmamahal, nandun yung pagbibigayan, hindi nawawala yung mga ganon. Tapos, isa pa, meron akong, mag-testify na rin ako doon sa miracle na ginagawa. Isa rin yun, yung pagbibigay natin sa Panginoon, nagbibigyan tayo ng miracle eh, sa ating mga buhay. Kagaya nung may friend, may ka-sister ako, na, tagal-tagal na to o oras-oras pa. Okay lang.
Na-bless ako sa buhay niya kasi sabi niya, sis, alam mo ba, one day, nagising na lang ako, may cancer na ako. Sabi niya, hindi ko ito in-expect, masakit kasi ano siya, active siya sa church, halos lahat ng gawain sa Panginoon, talagang sa church, inuhan niya. Kumbaga, may ministry siya sa Panginoon. Tapos nung nakausap ko siya nung nakaraan, talagang sabi niya, ate, alam mo, nagising na lang ako, talaga hindi ko na-expect na meron na pala akong ganung sakit. Tapos nakita ko sa kanya kasi hindi ko siya nakitaan. Nung una sabi niya, ate, parang gusto naman kayo. Kasi sa kabila ng nagtanong daw siya. Siyempre, hindi mo rin maaalis sa kanya na nagtanong siya talaga sa sarili niya. Ano nagawa ko? Lahat naman, family ko, buhay ko, binigay ko sa'yo. Tapos one day, yun nga, nagising siya. Tapos siguro nakailang linggo siyang, hindi sabi niya, hindi ako masinunti kasi parang down na down ako nun. Pero after 1 week, pinaisip sa kanya ng Panginoon, ibinigay ito sa aking pagsubok. Siya rin ang kukuha nito. Alam mo ngayon, dati nakalbo siya, ngayon buhok na. Nag-suffer talaga siya dun sa cancer na yun. Diba sabi niya, alam mo, mas lalo akong kumapit sa Panginoon. Mas lalo akong naging masaya. Ngayon naka-lipstick. Niloloko nga niya ako. Sabi niya, ate, tingnan mo yung buhok ko ngayon. Sabi ko, parang na ako. Hindi, bagay nga sa'yo. Lalo nakahigaw siya, naka-lipstick siya. Sabi ko, bagay nga sa'yo. Kaya sabi ko, grabe ang ginawa ng Panginoon sa miracle sa buhay niya. Ngayon, nagkaroon na siya ng buhok. Kaya sabi ko, alam mo, babe, kalakasan ka sa buhay namin. Kasi nakikita namin na hindi man tayo yung gano'n, pero nakikita natin sa kanya na masaya siya, yung pinagdaanan niya. Talagang sabi ko, nabibless talaga ako sa buhay ko. Kasi sa kabila ng ganyan, masaya siya. Yung buhok na. Kaya pinakita niya pa sa akin nung wala pa siyang buhok. Talagang nakita ko, sabi ko talagang pero napakabuti ng Panginoon. Sa lahat ng bagay, gagawa siya ng miracle sa buhay. So, tayo po ay manalangin. Lord, thank you, Lord. Thank you, Lord, sa worship service na ito, Panginoon. Sa aming pagpupuli sa iyo, Panginoon, na pinatunayan mo uli, Panginoon, ang iyong kapangyarihan sa iyong mga anak. Thank you, Lord, dahil hindi kami manghinayang, Panginoon, na kami ay magbigay, Panginoon, na magbalik sa iyo, Panginoon, ng iyong mga biyaya, Panginoon, na ibigay sa amin. Salamat, Panginoon, na bigyan mo kami ng puso na mapagbigay, Panginoon, mapagmahal, Panginoon. Lord, thank you sa pera na binikumin, na gamitin mo ito, Panginoon, sa iyong gawain, mapalawak, Panginoon, ng iyong gawain sa lugar ng Malta, Panginoon. Bless mo, Panginoon, bawat isa na nandito, Panginoon, sa punang mga hindi nakaten, Panginoon. Bless mo, ingatan mo kami. At salamat, Panginoon, sa oras na ito, sa araw na ito. God bless, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Together wonderful to